Magandang araw mga kaibigan. Maaga nga pala akong nagising sapagkat na-request ng aking mga drivers na mag-usap-usap daw kami kaugnay doon sa mga sasakyan na kanilang minamaneho. Well, matagal na rin naman silang nagtatrabaho sa aking mga sasakyan. Sila po ay nagbibigay din sa akin syempre ng aking mga income. Ayan. So, meron nga pala tayong mga sasakyan na nakarehistro sa Grab. Okay? So, itong mga sasakyan na ito, mga kaibigan, ay isa sa mga source of income ko. Okay? So, ang nakikita nyo nga ay itong mga sasakyan ko na nandito ngayon sa loob ng aming subdivision kung saan ako na nakatira. At hiniling nila na magkaroon daw kami ng maayos, malinaw na usapan kung paano ang magiging sitwasyon kung sakali na mabayaran na itong mga sasakyan na ito. So alam naman natin kapag nag-loan tayo ng sasakyan ay 60 months, no? 60 months ang kinakailangang buwan para matapos yung ating bayarin. So, ibig sabihin, para ma-fully paid yung ating mga car loans ay aabuti ng 5 years. Okay? So, ang unang usapan namin dito, bagamat verbal po, no? Bagamat verbal yung aming usapan at malinaw naman po yung aming naging pag-uusap bago sila mag-umpisang mag-drive, ang sabi ko sa kanila, hindi ko naman kailangan ng maraming sasakyan. Isang sasakyan lang na magagamit ng pamilya, magagamit ko kapag meron akong pupuntahan, at kung halimbawa pupunta sa probinsya, ganyan, isang sasakyan lang, okay na. Hindi naman ako yung tipo ng tao na gala doon, gala dito, bakasyon doon, bakasyon dito. In fact, kaya kong tumagal ng 1 taon, 2 taon na dito lang sa bahay. Which is nagawa ko siya before, no? 5 years ako dito sa aming lugar nang hindi ako umuwi ng probinsya. Trabaho lamang, bahay, and bihira din akong mag-mall dahil nga, alam nyo na, hindi naman tayo physically capable na gumala-gala. Okay, so, kaya ang sabi ko sa kanila, hindi ko naman kailangan ang sasakyan na napakarami. So, ang usapan namin ay hulog boundary. After 5 years ay sa kanila na yung sasakyan. Okay. So, sa kanila na yung sasakyan. Ngayon, ang pinakang dilema ko kasi before, napakahirap humanap ng driver na mapagkakatiwalaan, na kung saan ay aalagaan ang iyong sasakyan. Napakahirap niyan. Minsan may makukuha kang mga driver na lolokohin ka lang nila. Oo, magbaboundary sila sa una. Sa susunod, aalis na sila. Kasi syempre itong mga driver na ito, gusto rin naman nilang kumita. Gusto rin naman nilang guminhawa ang kanilang buhay. Gusto rin nilang magkaroon ng sarili nilang sasakyan na kung papalarin ay magiging sa kanila. So, dahil kulang sila sa kakayahan na magkaroon talaga ng brand new na sasakyan, pumapatol sila sa mga ganitong negosyo, nagda-drive. Okay? So, sabi ko, mahirap. Kasi ako gusto kong magkaroon ng sasakyan noon. Yung sarili ko talaga. Yung magagamit ko talaga. Yung magagamit ng pamilya. Pero mahirap Hindi ko basta-basta nakuha yung aking unang sasakyan. Pinaghirapan ko ng mahabang panahon. Okay, kinakailangan ko munang mag-ipon. Pataasin ang aking mga posisyon sa trabaho, sa kumpanya. Saka ako nakabili ng sasakyan. Paano pa kaya yung mga kababayan natin na ever since hikahos sa kanilang pag-aaral, yung ibang mga driver talagang hindi po nakatungtong sa kolehiyo o maging high school man lamang.
So, paano sila magkakaroon ng sasakyan? So, yan po yung una kong naisip. Inisip ko yung kanilang kalagayan. Kaya kung ganun, kung iaalok ko itong mga sasakyan na ito sa mga driver at gusto nilang mag-drive o magmaneho sa isa sa aking mga sasakyan, mahirap. Kasi hihingan ko sila ng down payment. Hindi nga sila makabili ng isang sasakyan na kahit down payment 20,000, hindi nga nila kakayanin. Yun pa kayang 70,000, 100,000, hindi nila kakayanin. So, ang tendency niyan, aalis na lang sila. Kung boundary naman ang aming usapan, nandoon yung dilemma ko na siyempre pag nagkasakit sila, hindi sila makakapag-drive. Kapag tinamad silang magmaneho, siyempre wala ring kita yun kasi nga hindi sila magmamaneho hindi kikita yung sasakyan. Yun po yung bad side kapag boundary. So, naisip ko na i-offer itong sasakyan ko sa kanila ng walang hinihinging down payment. Tama po mga kaibigan. Hindi ako nanghingi ng down payment sa kanila. Ang usapan lang namin ay hindi ako maniningil ng down payment, i-drive ninyo ito sa Grab. Okay? Hulog boundary ang naging usapan namin. Ibig sabihin, after 5 years ay magiging kanila na yung sasakyan. So, sa ganitong usapan guys, siyempre dahil nagpalabas ako ng pera noong kinuha ko yung sasakyan, bukod sa pagpapalabas po ng pera ay ako rin po ang gumastos sa pag-apply sa Grab ng sasakyan. So, to cut the story, each cars gumastos ako ng higit 300,000 mula sa down payment hanggang sa pag-aasikaso sa Grab at iba pang mga ride sharing application. So 300,000 pero never akong nanghingi ng kahit piso sa aking mga driver. So sinabi ko sa kanila, sa ngayon 1 to 3 years hindi ako kikita sa sasakyan kasi ang estimate ko nito yung kikitain ko o mababawi ko lamang yung aking mga nagastos sa 3rd year and 4th year. 4th year and 5th year. Kasi nga ang laki ng down payment ko, ang laki ng nagastos ko sa registration. So by 4th year and 5th year, doon ko pa lamang mararamdaman yung aking kinikita. Okay, so very fair yung aking naging usapan sa kanila. Okay, so yun lamang po yung pag-uusapan naman namin ay dapat magkaroon kami ng maayos, malinaw na kontrata yung nakasulat sa papel. Nang sa gayon ay maging kampante rin sila pagdating ng araw. Yung wala ng question, wala ng tanong-tanong, magiging sa kanila na yung sasakyan. By the way mga kaibigan, ang nakikita po ninyo ay ang aking 410 square meter na lupain dito sa Barangay Curva, Quiapo, Nueva Ecija. Okay, so dito po ay hiniram ko yung drone ng aking kaibigan upang makuhanan ko ng buo yung aerial view ng aking lupa. 410 square meter yung aking lupa dito sa Barangay Curva, Quiapo, Nueva Ecija. So tuwan-tuwa naman po ako at tinulungan talaga ako ng aking kaibigan na kuhaan ng video yung tawag dito area. Ayan. So dahil hindi pa nga po ako marunong, paikot-ikot po yung aking camera. So ayan na nga po, no? Ayan po yung drone. So ito po yung aking drone. Ito pong lupang ito guys ay mismong highway. Oo, mismong highway po ito, mismong kalsada po ito na nasa side lang. So napakaganda nito para sa mga fast food chain, no? Jollibee, McDonald's at iba pa.
Kasi sa totoo lang, sa Barangay Curva ay wala pa pong sa Kuya po mismo, sa Kuya po Nueva Ecija, wala pong Jollibee. Oo, wala pong Jollibee, wala pong fast food chain. Kaya yung mga bata, yung mga matatanda na miss na miss nila yung Jollibee kapag napupunta sila sa Karatig Bayan, sa Maynila, ganyan, talagang hinahanap-hanap nila ang Jollibee. So, baka naman Jollibee, mapanood mo itong video na ito sapagkat willing naman po ako na iparenta sa inyo itong 410 square meter na aking lupain. Ayan, 410 square meter na lupa. So, pwede kayo dito magtayo ng inyong branch. So, ayun guys. So, sa mga nagnanais naman na magkaroon po ng lupa sa karatig na lugar. Actually, lampas po ito ng lampas po ito ng 410, higit ilang hektarya po itong lupain na ito. Meron po itong commercial space, meron pong residential space. So, lampas-lampas po ito ng 5 to 6 hectares yata o 10 hectares. Hindi ko lang po alam kung gaano ka talaga yung eksaktong sukat niya. Pero hektarya po itong lupain na ito. Kaya kung nais ninyong bumili ng isang commercial space o commercial lot, yan, i-message nyo lamang po ako. Ipa-flash ko sa screen yung aking cellphone number at tatawagan po ninyo ako so that I can connect you to the far landowner. Ayan, so binili ko lang po ito sa kanya din at nakakatuwa nga na nauna ako. Pero meron pa akong katabi na nasa kalsada rin mismo, guys. Oo, nasa kalsada rin mismo yung aking lupa. Yung iba pang mga bakante, hindi ko naman kayang bilhin lahat yan, guys. So, ayun na nga. Pwede ko kayong i-refer doon sa owner. Itawagan nyo lamang po ako.